Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Miss Jing Ocampo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ngayon po ay magkakaroon tayo ng special. First time natin itong gagawin, no? Magkakaroon po tayo ng special devotional seminar. So, devotional siya pero seminar. So, ang title po ng ating series ngayon ay 7 Marks of a Healthy Family. 7 Marks of a Healthy Family. So pag-uusapan po natin, puro patungkol po sa pamilya at ang layunin po natin ay magkaroon tayo ng healthy family. Now, when it comes to the word healthy, hindi ko po ibig sabihin ito physical health. Simple lang naman yun. Kung gusto nyo maging malusog physically, kumain kayo ng masusustansyang pagkain. At mag-exercise, matulog ng tama. Now, pag sinabi po natin healthy, ang pinag-usapan po natin dito ay relational, emotional, and spiritual health. So, 7 marks of a healthy family. Gusto natin magkaroon tayo ng maayos na pamilya, spiritually healthy, emotionally, relationally healthy. So, 7 talakayan po ito. Lahat po nagsisimula sa letter C. So, umpisa na po natin ngayon. Ready na po ba tayo? Special devotional seminar. So, pwede niyo pong invite yung mga membro ng pamilya at sama-sama po nating pagsaluhan yung salita ng Diyos at layunin natin maging healthy po yung family natin. No? So, ready na po ba tayo? Umpisan po natin sa pinakaunang C. Culture. Kultura. Culture of love, respect, and obedience. So, talakayin po natin yan. Now, yung talata po na pag-aaralan natin magmumula po sa Ephesians chapter 5 verse 33 hanggang chapter 6 verse 2. Nung unang panahon, wala namang mga division yung mga talata sa Bible na may chapters, may verses. Kaya wag nating isipin na yung chapter 5 hiwalay sa chapter 6. Kaya mapapansin nyo, magkasunod talaga yan eh. Verse 33 ng chapter 5 tsaka verse 1 and 2 ng chapter 6. So basahin po natin. Una po, ito ay patungkol sa parents. And then sumunod yung mga anak. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Tapos right after this, mga anak agad yung tinutukoy. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sa Tagalog po, gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. So, dito po sa chapter 5 ng Ephesians, tinuturo ni Apostol Pablo na yung pamilya dapat merong kultura ng pag-ibig, pagrerespetuhan, paggalang, at pagsunod, including honoring your parents. Now, ito po yung una nating teaching ngayong umaga. God is the designer of a godly family. Yung Diyos po, from the very beginning, ang disenyo talaga niya sa pamilya, maka-Diyos. Kapag po yung Diyos tinanggal mo sa family, wasak yan. Pag yung Diyos hindi sentro ng pamilya, yung pamilya magulo. Kasi ang mag-aayos talaga sa pamilya, yung Diyos. Kaya po, yung original na intensyon ng Diyos para sa pamilya, buo, maayos, matiwasay, may pagmamahalan, may paggagalangan, may respeto, may pagsunod. At yung sentro ng pamilya, Diyos po. Diyos ang pinakasentro ng pamilya, godly family. So, ang Diyos po ang nag-design yan. Ang Diyos ang nag-design ng pamilya. He is the author. He is the creator. He is the designer of family. Kaya hindi pwedeng itsaparahan natin yung Diyos eh. Hindi pwedeng yung Diyos labas sa pamilya. Kung gusto mo ng maayos na pamilya, ipaglaban mo na yung Diyos maging sentro ng pamilya mo. Kung wala ang Diyos, magulo ang pamilya, wasak yan. God is the designer of godly family. Siya po yung nagdisenyo yan, hindi pwedeng wala yung designer. Ang isa po sa battle natin, isa sa pinaglalaban natin,
bumalik tayo doon sa original na disenyo ng Diyos. Yung original na disenyo po ng Diyos sa pamilya, nandun po yun sa Garden of Eden. Pag sinabi pong pamilya, binubuo po yan minimum ng 2 tao. Asawa, mag-asawang lalaki, asawang babae. Family na yon. Or pag namatay yung isa, or let's say nabuntis lang at umalis na or absentee yung father, hindi natin pwede sabihin hindi yan. Single parent, no? Nanay tsaka anak. Hindi mo pwedeng sabihin hindi pamilya yan. Pamilya yan. Kahit 2 lang sila. Kahit yung tatay loko-loko iniwan yung asawa, pamilya na yan. So ang minimum number ng family 2 po, no? Pwedeng anak tsaka magulang or mag-asawa. Basta minimum 2. So ang Diyos po from the very beginning, si Adan at si Eva, family na sila eh. Dinisenyo ng Diyos na maging mabuting pamilya sila. Point number 2, sila Adan at Eva, they were stewards of a godly family. Point number 2, parents are the stewards of a godly family. So, isipin niyo mo mabuti, no? Bago pa kayo maging isa, ang Diyos dinisenyo na pag nag-isa kayo, kailangan maka-Diyos kayo. Godly family. Ang Diyos ang sentro ng inyong relationship. Kaya ang unang inaayos ng Diyos, buhay ng mag-asawa. Tingnan niyo po dito, sinasabi dito, yung mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Yung mga asawang babae, irespeto ninyo ang inyong mga asawang lalaki. Kasi ang primary need talaga ng lalaki, respeto. Ang primary need ng babae, pag-ibig. Now, ang pinakamalaking cargo, yung nakapasan sa balikat, yung lalaki. Kasi yung lalaki yung unang magmamahal sa babae na kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. So, pag minahal mo yung babae kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, mas madali lang para sa babaeng irespeto ka. Okay? Now, hindi naman excuse na pag nagkukulang ng pagmamahal yung lalaki, excuse na ng babae na hindi na kita irerespeto. Kailangan mo pa rin irespeto yung asawang lalaki kasi yun naman ang sabi ng Bible. Irespeto mo yung asawang lalaki kung paano nire-respeto at nagpapasakop yung church kay Jesus Christ. That's the standard. Ang standard mo, hindi yung asawa mo kung nagkukulang sa pag-ibig. Ang standard mo kung paano nagpapasakop ang church kay Jesus. In the same way, ang lalaki, ang standard mo, si Jesus, paano niya minamahal yung church, hindi yung asawa mo. Hindi porket kinulang ng pagrespeto yung asawa mo, hindi mo na siya mamahalin. So, ang standard lagi si Jesus. So, yung parents, husband and wife, yung task nila talaga is to love and respect each other. Point number 3, children are the heirs of a godly family. Yung anak ang nagmamana ng maka-Diyos na kultura ng mga magulang. So, they are the heirs of a godly family. Now, hindi naman ibig sabihin na sila taga-tanggap lang. Pag sinabi nating heirs, tagapagmana ng maka-Diyos na pamilya, ibig sabihin sila ang magpapatuloy ng maka-Diyos na pamilya. So, 3 po yan, no? God is the designer of godly family. Ang source ng godly family, ang designer, ang Diyos. Yung parents, they are the stewards. Sila yung pinagkatiwalaan ng maka-Diyos na pamilya. Lalo na sila Adan at Eva. Basta parents nag-start yan. Tapos yung anak, they are the heirs, tagapagmana ng maka-Diyos na pamilya at sila yung nagpapatuloy ng maka-Diyos na pamilya. Pag sinabi nating maka-Diyos na pamilya, meron niyang godly culture, merong culture of love, respect, and obedience. Now, balik tayo sa mga parents. Parents, kayo po ay stewards. Stewards tayo. Pag sinabi nating stewards sa Bible, sa Genesis chapter 1, we are the cultivator and the protector. Kinukultivate natin yung binigay sa atin ng Diyos, nino-nourish natin, pinapaunlad natin yung relationship natin with our family. Dine-develop natin, kinukultivate natin, sinishape natin, hinuhubog natin, bumubuo tayo ng maka-Diyos na kultura, may pag-ibig, respeto at pagsunod ng magulang, pagdidisiplina sa mga anak. So that's cultivator. Protector, pananatilihin mong mabuti. Pananatilihin mong maayos yung pamilya. You will protect the good creation of God. Again, family is a good creation. Pananatilihin mo yan. We are the cultivator and protector.
Yun yung mamanahin ng mga anak at ipagpapatuloy sa susunod na henerasyon. Kaya ito yung application natin, mga kapatid. Number 1, parents, love and respect your spouse. Mag-ibigan, magrespetuhan. Kasi hanggat hindi nakikita ng mga anak yon, hirap na hirap yung mga anak sumunod sa magulang, irespeto yung mga magulang, lalo na yung verse 2 nito, no? Children, honor your father and mother. Ang hirap i-honor yung father and mother kung lagi na lang sila nag-aaway. Pinapapangit nila yung kultura ng tahanan kasi lagi na lang, may tension. So parents, kailangan masettle agad yung mga gusot, mga problema sa pamilya, problema sa mag-asawa. Kasi kayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Tayo, mga parents, pinagkatiwalaan ng Diyos na keeper, guardians, stewards, tagapag-ingat ng relasyon na ipinagkatiwala. Yung asawa mo, binigay sa iyo ng Panginoon yan, ingatan mo, no? Yung asawa mong babae, binigay sa iyo ng Diyos yan para mahalin. Yung asawa mong lalaki, binigay sa iyo ng Diyos para irespeto mo. Kapag binalik natin yung Diyos bilang sentro ng ating pamilya, maayos yung marriage. Pag naayos yung marriage, mas madali na lang sa mga anak na, kumbaga, iduluhin yung parents nila at sasabihin nila, gusto ko mag-asawa na kagaya ng tatay ko, gusto ko mag-asawa na kagaya ng nanay ko, and then they will continue the legacy. Pagpapatuloy nila yung godly culture na minana nila sa kanilang mga magulang. So, parents, love and respect your spouse. Children, obey and honor your parents. Mga kapatid, sa mga anak na naririto, no, do your best. Yung magulang mo hindi perfect yan eh. Pero hindi excuse na dahil hindi sila perfect, hindi mo sila irerespeto, hindi mo sila igagalang, hindi mo sila susundin. Tandaan mo to kapatid kung ikaw ay anak. Kapag hindi mo nirespeto yung magulang mo, hindi mo sinunod, hindi mo ginalang, yung magiging anak mo, doon mo mararamdaman. Doon mo ma-feel na umiikot lang pala, may cycle lang yan. Magiging magulang ka rin. At kapag ikaw hindi ka nirespeto ng anak mo, ang sakit-sakit sa pakaramdam. Ang sakit-sakit sa feeling, sakit-sakit sa puso. So, ngayon pa lang, hanggat meron ka pang magulang, irespeto mo, igalang mo. Hindi habang panahon nandiyan yung magulang mo. And later on, magiging magulang ka rin. Mararamdaman mo rin sakit pag hindi ka nirespeto, hindi ka sinunod ng iyong mga anak. So children, obey and honor your parents. This is your duty, not to your parents, but to God. Responsibilidad mo ito sa Diyos. And number 3, all members of the family, parents, nanay, tatay, anak, mga magkakapatid, forgive and be gracious. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong maging gracious. Ano ba yung gracious? Yung kahit nagkamali yung mga miyembro ng pamilya, you're gracious. Hindi mo tinotolerate, kundi nagpapasensya ka. You're forgiving. Bakit? Kasi nahulog talaga yung family sa kasalanan. Kaya yung mga miyembro ng pamilya hindi perfect. Kabilang ka na doon, kabilang na ako doon. We're not perfect. That's why we need forgiveness. We need to be gracious. At unang-una ang Diyos naging gracious sa atin. Pinatawad tayo ng Diyos para makapagsimula muli. So, hindi perfect ang nanay mo, hindi perfect ang tatay mo, hindi perfect ang mga anak mo. Patawarin mo, be gracious. Bigyan mo ng chance, no? Magpatawaran tayo kahit gaano pa kalaki yung mga kasalanan ng mga miyembro ng pamilya. Ang goal natin, maibalik ang Diyos. Maibalik yung family sa original na intensyon ng Diyos. Yung sentro ng pamilya natin, Diyos. Magkakaroon ng kaayusan sa pamilya natin sa kabila ng mga kasalanan natin, sa kabila ng pagkukulang at pagkakamali natin. So parents, love and respect your spouse. Children, obey and honor your parents. All members of the family, forgive and be gracious. Now, para sa ating discussion, 3 tanong po ito. Pag-usapan natin sa parang seminar po talaga ito, no? Number 1, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest. 10, pinakamataas. 1, pinakamababa. How godly is your family? How godly is your family culture in terms of love, respect, and obedience? Meron bang pagmamahalan sa pamilya mo? May respetuhan? Pagsunod ng mga anak sa magulang? 1 to 10, nasan po kayo? Pangalawa, what are your strengths and weaknesses? Ano yung mga strengths and weaknesses ninyo sa family? And number 3, what is God telling you to do in order to form a godly family culture?
Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, we acknowledge you as the designer of a godly family. You have designed our home to be a place of love, respect, and righteousness. We pray for wisdom and strength as parents, the keepers and guardians of a godly family. Help us to be examples of godliness in our words and actions. We lift up our children as well. May they grow in faith, walking in your ways and embracing the Lordship of Jesus Christ over their lives. May they become obedient to you, living according to your will. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.